Kung meron mang salitang makakapaglarawan sa motor na ito, yun ay ang salitang sulit. Bakit naman hindi? Alamin natin yan dito sa Friday Motor Review featuring or Fecon motorcycles. Alam kong meron mga iilan sa atin ang ilang sa mga bagong motorcycle brands. Ngunit mga partner, ang FKM ay may mga designer from Italy. At hindi lang yan mga partner, dahil ang FKM ay present din sa pinakamalaking motorcycle expo, which is ang EICMA. Ayon yan mismo kay Sir Zach Lucero ng Makina. At speaking of Makina mga partner, meron itong 250cc 4-stroke fuel injected 2-cylinder engine. At hindi lang siya basta-basta twin cylinder mga partner, dahil naka V-twin cylinder siya. Ano nga ba ang mga bentahe ng mga V-twin cylinder engine? Meron itong perfect balance, mas magaan, great air cooling, maluwang ang legroom, mas torquey, at higit sa lahat, mabangis ang tunog. This FKM Victorino 250i has a compression ratio of 10:1 and it has a bore stroke of 49 mm by 66 mm that produces 18.1 horsepower at 8,000 RPM. Meron itong manual transmission with a 5-speed gearbox. Pagdating naman sa looks mga partner, napaka-timeless ng design ng motor na to. Paano mo nga naman lulumain ang isang disenyong hindi naman naluluma? Since isa siyang classic bike, present dito ang rounded classic headlight at turn light. At dahil ang headlight nito ay di bumbilya, hindi ganun kalakas ang buga ng ilaw nito tuwing gabi. Buti na lang, uso nang magpakabit ngayon ng mini driving light. Sa rear naman ang classic rounded shape na tail light na naka-LED. Kasama ng napakaliwanag nitong plate light. At para ma-complement mga partner ang mga rounded shape na lightings niya, ginawa ring rounded shape ang panel gauge niya. Combination ito ng analog at digital display. Sa analog, makikita ang RPM gauge at iba pang indicator. Sa digital naman, nandyan ang odometer, speedometer, fuel gauge at gear indicator. Pero sana mga partner, nilagyan na rin nila ito ng battery voltmeter. Kasi ang motor na ito ay walang kickstarter. Gaya ng mga retro classic bikes, gawa sa metal ang tangke nito. At nasa 13 litrong gasolina naman ang kapasidad ng tangke nito. At sa timbang kong may kaseksihang 62 kilograms, nakakuha ako sa kanya ng average fuel consumption na 32 kilometers per liter. Which is for me is okay mga partner. Siyempre, 2-cylinder engine siya kaya not bad. At para sa mga partner nating trip ang mga bar and side mirror, good news mga partner, dahil straight from casa ay meron na siyang bar and side mirror. At kung di mo naman trip partner ang bar and side mirror, ay good news pa rin dahil meron itong abang para sa tradisyonal na side mirrors. Pagdating naman sa seat mga partner, meron itong very classic design seat. Comfortable ang foam nito at napakaganda ng seat cover, which is
leather by the way. At ayon sa aking OBR mga partner, very comfortable ang kanyang puwet sa upuan ng Victorino 250. At pagdating naman sa riding position mga partner, may pagka-aggressive ang motor na ito. Kung gusto mo namang maging komportable sa rides, just install a handlebar riser para maging upright ang iyong riding position. At pagdating naman sa suspension mga partner, meron itong telescopic fork sa harap at adjustable monoshock sa rear. At pagdating naman sa gulong mga partner, meron itong 100 by 80 up front at nakabalot ito sa 17 inches aluminum black alloy wheel. At sa likod naman, 130 by 90 at nakabalot ito sa 15 inches aluminum black alloy wheel. Naka-dual sports tires at merong built-in na bash plate. At ang ground clearance nito ay nasa 203 mm. Kaya ang motor na ito ay okay din sa river crossing. River crossing! River crossing sa Manila. Let's go! Let's talk about brakes mga partner. For me, ang brakes ng motor na ito ay very responsive. Pero hindi naman yung tipong nakakatakot na sobrang aggressive yung braking power. Sa harap, meron itong hydraulic single disc brake with dual piston caliper. At sa rear naman ay hydraulic single disc brake with single piston caliper. Munting paalala lang mga partner, wala itong ABS o anti-lock braking system, kaya kailangan mong kabisaduhin yung braking distance niya at a certain speed. Very convenient din ang motor na ito mga partner. Paano ba naman? Meron siyang 12 volt USB power socket. At pagdating naman sa seat height ng motor na ito mga partner, meron itong 787 mm. At ako ay merong tangkad na 5'4". And this is the situation. FKM Victorino 250i. So mga partner, yung kanyang power and acceleration very smooth mga partner. Pagdating naman sa comfort mga partner, gustong gusto ko yung foam ng upuan ng motor na to mga partner. Napakalambot. Yung hulma ng upuan saktong sakto sa puwet ko. Syempre sa height kong 5'4" mga partner, nailalapag ko naman ng maayos yung paa ko ng flat foot, no? Sa isang paa. Pero pag dalawang paa medyo tiptoe tayo ng konti. Kaya kailangan lang natin diskartehan ng kaunti sa mga stoplight kagaya nito. Pero overall manageable naman mga partner. Nandito na naman tayo sa Osmeña. At dito maraming lubak. At talagang medyo masusubukan yung suspension ng motor na to. Medyo alam ko na yung performance ng suspension ng motor na to. Ayun, mga lubak. Bali mga partner, yung kanyang front telescopic fork, napakaganda ng impact absorption niya. Pagdating naman sa rear suspension mga partner, medyo matagtag siya ng konting-konti lang naman. Mga partner, nabanggit ko nga na may pagka-aggressive yung riding position ng motor na to.
which is for me okay lang din naman. Para mas maging upright yung riding position ko, siguro mag-install ako ng handlebar riser. Nang sa ganon, mas mabawasan yung stress sa balikat ko. Pero hindi ko naman sinasabing nakaka-stress yung riding position o yung handlebar ng motor na to, mga partner. Yun ay personal preference ko lamang. Dahil V-twin cylinder talaga siya, mga partner, at air cooling lang ang kanyang cooling system. Sa mga stoplights o kaya pag traffic yung kalsada at kailangan mong huminto, medyo mararamdaman mo talaga yung konting init sa makina niya. Since tagulan ko na nahiram tong motor na to, medyo matalsik siya, no? Ito, papakita ko sa inyo, mga partner. Pero siguro hindi naman to major na issue kasi wala yung plaka niya. Ayun, no? Kung makikita nyo. Ang dungis. Pasensya na kayo, FKM. Ayan, so siguro kapag meron yung plaka niya, lalo na't malaki na yung plaka natin, hindi na siya siguro ganyan katalsik, ano? Kasi kung mapapansin yung mga partner, kung ito lang talagang fender niya yung aasahan natin, maikli siya. So kailangan natin yung plaka, siguro mga ganito kahaba yun. Ganyan. Hindi na siguro tatalsik siya. Isa sa nagustuhan ko sa motor na to, mga partner, ay meron siyang side stand kill switch. Pero mga partner, mag-a-activate lang yung side stand kill switch nya pag naka-engage yung first gear o primera ng motor. Tapos mga partner, pag naka-neutral ka at nakababa ang side stand mo, pag naipasok mo siya ng primera o ng first gear, mamamatay yung engine automatically. Wala man masyadong safety feature ang motor na ito, gaya ng traction control or ABS man lang. Meron ka namang 250cc V-twin cylinder engine. At talaga namang sa mga stoplights ay mag-stand out ka. Available ang motor na ito sa color na matte black, turquoise green, at silver. And at the price of 153,000 pesos, meron ka ng motor na pang forma, pang rides at pang everyday use na 250cc V-twin cylinder engine. At kung meron kayong comments, suggestions, or violent reactions, huwag mahiyang mag-comment down below at isa-isa kong babasahin yan. And also, don't forget to hit the like button and subscribe. Muli, ito po ang inyong partner, ang partner ng bayan, Friday Moto, na nagsasabing, keep safe and always pray before you ride. Ciao!